Doc, magandang umaga. Likewise, Nurse Jen. Ang hot and pogi talaga ni Doc. Hindi na lang pinansin ni Cesar ang narinig niyang bulungan ng nurses. Sanay na siya. Dala na rin siguro ng matipuno niyang katawan dahil alaga siya sa gym. Simpleng paghanga lang naman ito, kaya naman hinahayaan na lamang niya. Wag lang talaga sa oras ng trabaho dahil ayaw niyang nawawala sa focus. Doc Romero, magandang umaga. Bati ni Selena, na kapwa niya doktor. Magandang umaga, doktora. Sabay silang nag-in bago nag-usap muna saglit dahil may libre pa siyang oras. Napaaga kasi ang pasok niya ngayon dahil maganda ang kanyang gising. At habang nagkukwentuhan, ay may dumaan na babae sa harapan nila na tila naiinis ito. Bakit ba kasi ganito ang mga doktor sa hospital na to? Nakakainis, sobrang sungit. Ayoko na, hindi na lang ako magpapatingin. Bahala ng matigok, wag lang akong tarayan dito. Kasi baka hindi ako makapagtimpi makapatol na ako. May kinakausap ito sa cellphone at ang boses nito'y rinig na rinig. Napatingin lang si Selena sa kanya. Pero siya, hindi niya ito mapapayagan na mag-ingay dito sa hospital. Excuse me lang, ma'am. Pwede bang sa labas ka na makipag-usap? Dito kasi maraming pasyente ang kailangan magpahinga. At ang mga trabahador din dito, need na mag-focus. If ganyan kaingay ang maririnig nila, mawawala sila sa... Inis na ibinaba nito ang cellphone. Sinuri siya nito ng tingin mula baba hanggang ulo. Pati ba naman ikaw? Ayoko na talaga sa hospital na to. Halata naman na mainit ang ulo nito. Baka may regla. Ito ang naitanong ni Cesar sa isipan. Pilit niyang kinakalma ang sarili niya dahil isa siyang professional at may iniingatang lisensya. May maitutulong ba kami, ma'am? Sabihin mo na lang kung anong problema. At ako nang mag-aasikaso sa kailangan mo. Talaga? Sige, maganda nga yan. UTI ang problema ko. Sumunod ka sa akin, ma'am. Utos niya sa dalaga bago sinulyapan si Selena para magpaalam. Habang binabaybay nila ang patungo sa silid tanggapan niya, ay muli niya itong tinanong. Ma'am, pasensya ka na. Kung may mga ibang doktor dito na akala mo'y masungit, ako nang humihingi ng paumanhin. Ayaw kasi ni Cesar na pumangit ang tingin sa hospital na matagal niya nang pinagtatrabahuhan. Pasagot na sana ito nang biglang may tumawag sa pangalan nito. Rika, long time no see. Nakasalubong lang nila, ngunit biglang tumalikod ang dalaga kaya agad niya itong pinansin. Ma'am, this way po. Ha? Diyan ba? Akala ko kasi. Pinutol ito ng lalaki na may kasamang buntis na babae. Rika, this is my girlfriend. Pakilala pa ng lalaki na halata namang hindi interesado at hindi komportable ang dalaga. Oo, hello, kamusta? Ikaw pala yan, Dylan. Buntis na pala siya, no? Nakatahimik lang si Cesar. Oo, 2 taon na rin kasi. Bala ko na magpakasal. Gusto mong pumunta? Ikaw ba, kamusta? Sino na ang boyfriend mo ngayon? Boyfriend? Hindi ka naman siguro bulag, no? Humarap sa kanyang dalaga at siya'y nilundag. Sa gulat niya, hindi agad siya nakagalaw. Inilapit ng dalaga ang bibig nito sa tenga niya bago nagsalita. Please, parang awa mo na. Sa'yo nakasalalay ang kahiyan ko, Doc. Tatanawin ko itong malaking utang na loob at kahit anong hilingin mo sa akin, ibibigay ko sa'yo. Umiti siya bago nakipagkamay sa lalaki, kahit na nakayapos pa sa kanya si Rika. Cesar nga pala, boyfriend ako ni Rika. Pakilala niya, kaya naman nakahinga ng maluwag ang dalaga. Bumaba ito at proud na humarap sa dalawa. Sa loob-loob ni Cesar, maloko ang dalaga. Ngayon ay may mukha na itong naiyaharap. Samantalang kanina, halos magpalamon na sa sahig, makaalis lang sa sitwasyon. Oo nga, it's been a long time. Eto, may nobyo na din ako at plano na din naming magpakasal pero hindi naman kami nagmamadali. Nakita niya ang inis sa mukha ng lalaki na mukhang ex-boyfriend ni Rika. Sa bagay, ang gaya mo naman, madali talagang makahanap ng bago. May pangi-insulto sa tono ni Dylan, kaya naman napasulyap siya kay Rika. Talaga, hindi naman kasi akong nag-cheat, ngunit alam mo, masaya naman ako para sa iyo eh. Akalain mo yun? Nabuntis mo agad? Samantalang sa akin, hirap na hirap ka, diba?
Yun nga ang dahilan kaya niloko mo ko eh. Ayan, lumabas naman ang patunay na habol mo lang ang katawan ko. Ngunit dahil easy to get naman ang bago mo, nabuntis mo agad. Hinawakan niya sa kamay ang dalaga dahil baka dito pa mag-iskandalo. Inilayo niya ito sa dalawa at dumiretso na sa dapat na pupuntahan naman talaga nila. Nakatingin ang mga nurse na kakilala niya. Kaya naman, binitiwan niya ang kamay ni Rika dahil baka magkaroon ng issue. Hindi mo na lang sana pinatulan. Nagawa ko naman ang hiling mo. Pangangaral ng doktor sa dalaga. Nakakayamot kasi siya eh. Siya na nga itong nanloko tapos siya pang magpaparinig sa akin. Sobrang kapal naman ng mukha niya. Maupo ka na. Susuriin kita. Pag hindi ka kumalma, mas matatagalan to. Napangisi siya nang maalala ang sinabi ng dalaga. Gagawin mo ang kahit ano? Totoo ba yun? Tanong ni Cesar na ikinalikot ng mga mata nito. Sobrang desperada ko lang kanina kasi ayokong mataasan o mayabangan niya ako. Paliwanag at depensa nito na hindi niya pinansin dahil wala siyang pakialam. May binitiwan itong salita at iyon ang kanyang pinupunto. Hindi ka naman hihingi ng kapalit, di ba? Paano kapag may hiningi akong kapalit? Nanlaki ang mata nito pero nagawa pa ring sumagot. Basta, wag lang ang kipi kasi kahit nilulumot na to, hindi ko pa rin ibibigay, no? Nilulumot? Bakit ano ba yan? Lamang dagat? Napahilot sa sentido si Cesar dahil sa kapangahasan ng dalaga. Walang nilulumot na kipi, naiintindihan mo? I'm a doctor. That's why I know. Itigil mo na ang pag-overthink mo. Dahil kahit naman mag-30 ka pa, hindi ka pa rin. Malakas na natawa si Rika dahil sa pagiging OA ng lalaki. Wala ba tong humor man lang para sumakay sa joke niya? Napailing-iling siya bago nagsalita. Baduy ka kasama. Hulaan ko wala ka pang GF, no? Paano mo naman nasabi? Dahil wala ka namang humor at baduy kang kasama. Dok, wala akong atraso sa'yo ha. Pasensya na kanina. Ayoko kasing matapakan ng pride ko eh. Pwedeng manahimik ka? Sinusuri kita. Kaya wag mo kong istorbohin at pabayaan mo kong makapag-document ng maayos. Inis na sabi pa nito dahilan para mapahiya siya ng slight. Matapos siya nitong suriin, nagreseta na ito ng mga gamot na kanyang iinumin para sa UTI. Hindi na talaga siya magiging mahilig sa soft drink at sa maalat na pagkain. Hirap na hirap siya sa UTI niya, imbis na maayos siyang nakakapagtrabaho. Si Rika ay isang architect. Ito ang naging hilig niya, imbis na mag-aral ng business, dahil nais ng ama niya na iyon ang kanyang pagfokusan. Ngunit hindi nga kasi iyon ang kanyang hilig na hindi rin naman naging problema sa pamilya nila dahil siya ang tanging babae kaya suportado ng kanyang mga magulang. 3 sila, bunso si Rika. Siya na lang din ang walang asawa sa edad niyang 29. Muntik niya nang maging asawa si Dylan pero nangaliwa kasi ito dahil hindi makadilig sa kanya. Gusto kasi niya ikasal muna bago ibigay ang nilulumot niyang kipi. Pinalaki siyang maayos ng kanyang mga magulang kaya mayroon siyang paninindigan. Ngunit dahil sa pride niya, desperada siyang nakiusap sa isang doktor na magpanggap ito bilang kanyang nobyo. Bye! Salamat talaga sa ginawa mong pagsakay sa akin kanina at salamat sa pagsuri sa akin. Ngunit malamig ang titig nito sa kanya. Tila may sasabihin na ayaw niyang marinig kaya nagmamadali na siyang nagpaalam. Hahakbang na sana siya paalis. Nang magsalita ito, na mariin niyang ikinapikit. Bilang kapalit sa ginawa mo kanina, bukas kailangan mong sumama sa akin sa birthday ng mami ko. Wala na akong ibang hihilingin kundi yun lang. 1 beses lang. Tapos pwede ka na ulit bumalik sa trip mo sa buhay mo. Ha? Bakit? Anong gagawin ko dun? Boyfriend for a day ako, diba? Ganoon ka din sa akin. I need you tomorrow para magpanggap na karelasyon ko. Ha? Bakit naman ako pa? So bakit ako din ang ginamit mo kanina? Emergency naman kasi yun eh. Emergency din ang sa akin. Sa tingin mo ba may oras ako makipag-date o blind date? Wala akong oras makipaglandian. Naiintindihan mo ba? Hindi ako gaya mo na madaming oras. Since nagawa ko naman ang part ko sa'yo, kaya gawin mo naman ang part mo. Ito ang favor na gusto ko at hindi ang kipi mong sinasabi. Nasamid pa si Rika nang banggitin na naman ito. Mas lalo lang siyang napapahiya. Oo na, pero wag mo nang babanggitin. Okay lang ako kanina, kalimutan mo na yon.
Tawagan mo ko kapag susunduin mo na ako. Huwag mo kong sunduin sa bahay namin. Baka maloka ang daddy ko. Ayaw na muna niya ako mag-boyfriend dahil sa nangyari kay Dylan. Tumango naman ito, kaya umalis na din siya. Imbis kasi na libre ang oras niya bukas, may atraso pa siyang kailangang balikan. Inis na sumakay ng kotse si Rika at nagmaneho pa uwi. Tanghali na. Hinihintay siya ng kanyang ina dahil may schedule sila ng body massage today. Inuna lang talaga niya na magpunta sa hospital dahil na rin sa utos nito. Pagdating sa bahay, pabagsak siyang nahiga sa sofa. I'm so tired, Mommy. Papunta na bang magmamassage? Tanong niya sa ina niyang nakatitig sa kanya habang nakapamewang. Oo, papunta na. Kamusta ang resulta ng check-up mo? Maayos naman po, may gamot na nireseta sa akin. Don't worry na, Mommy, at huwag niyo na ring sabihin kay Daddy kasi OA pa sa OA yun. Mamaya isugod ako sa hospital kapag nalaman niyang may UTI ako. Bili niya sa ina na tumango naman sa kanya. Nak, birthday ng kaibigan namin ni Dad mo. Baka naman pwedeng sumama ka. Gusto ko na rin na makilala mo ang pamilya nila. Sa Amerika sila na malagi pero dahil nandito ang anak nila, nag-stay na din dito sa Pilipinas. Ma'am, sorry pero busy ako bukas. Hindi po talaga ako makakasama kahit gusto ko. Next time na lang po, bawi ako sa inyo ni Daddy. Paliwanag niya na naunawaan naman ito kaya hindi na siya kinulit pa. Bandang 5:00 ang usapan nila ni Cesar. Sinundo siya nito may kalayuan sa bahay ng kanyang magulang. Simpleng dress lang naman ang suot ni Rika, pero classy at elegante. Ayaw naman niya ng magbukang kawawa dahil maganda rin naman ang kanyang background. Babe, ang itawag mo sa akin. At kapag tinanong kanila kung kailan mo ko nakilala, sabihin mo 1 week pa lang at getting to know each other pa. Yun lang. The rest, ikaw nang bahala. Bili nito na para bang pinapasahod siya nito kung mag-utos. Ayaw niyang mainis, baka masayang ang ganda niya, kaya nanahimik na lang siya at tinatak sa isipan na ibinabalik lang niya ang pabor na ginawa ni Cesar para sa kanya. Sa pagpasok nila sa mansyon, sinalubong agad sila ng may edad na babae. Malamang ito na ang ina ni Cesar at gaya niya, elegante din ito. Ipinakilala siya ni Cesar tapos ay niyakap siya nito. I'm so happy na may dinala na siyang babae sa amin. Ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayong birthday ko. Tiningnan niya si Cesar na parang sinisermonan niya sa tingin dahil hindi man lang ito makonsensya. Rika? Boses ng kanyang daddy. Napasinok siya sa gulat. Napakurap-kurap siya kasi baka namamalikmata siya. Pero hindi talaga. Naroon ang kanyang daddy. Nandito ang kanyang magulang. Dad, si Mami, kasama mo din pala dito. Hindi alam ni Rika ang gagawin niya. Kung kukunwari ba siyang ayos lang at itutuloy ang pabor kay Cesar o magpapaliwanag sa kanyang magulang. Hinawakan ni Cesar ang kamay niya bago takang tumingin sa kanya na gusto ding marinig ang kanyang paliwanag. Mali ba naman kasi niyang ang tinutukoy pala ng ina niya ay ang pamilya pala ni Cesar? Babe, si Mami at Daddy nga pala. Hindi ko pa nasasabi sa kanila, di ba? Hindi pa natin nagagawang aminin, kaya nagulat din sila na nakita ko dito. Sobrang liit ng mundo. Ang tawa niya, may halong kaba sa sobrang takot na baka paluin siya ng ama sa harap mismo ni Cesar. Boyfriend mo si Cesar? OMG! Natutop ng ina niya ang bibig. Napatingin pa ito sa kumari nito na kinikilig din at masayang masaya. Balae! Sigaw pa ng ina niya bago nagyakap ang dalawa. Natimang na ang ina niya. Malala na to. Pabor lang naman to pero bakit parang naging pabor ito sa mga magulang nila? Mas malaking gulo pa yata ang napasukan niya. Gustong sampalin ni Rika ang sarili, habang si Cesar ay parang wala lang. Normal lang dito ang nangyayari. Hindi ba ito nag-iisip na mahihirapan sila kasi magkakilala pa lang kanilang mga magulang? Pare, mukhang magiging isang pamilya na talaga. Akalain mong nagde-date pa lang mga anak natin. Magandang balita ito. Pabor na pabor ako. Suportahan natin sila. Ayos lang ba yun, pare? Ang ama naman ni Cesar ang nagsalita. Nanguna na rin sa kanila. Kaya mas lalong lumala ang problema ni Rika. Paano na? Bulong niya habang nakamasid sila sa mga ito na nauwi na sa kasalang usapan. Buisit. Napalakas ang boses niya kaya napatingin ang mga ito sa kanya.
Buisit po ako sa sarili ko kasi hindi kami nakaamin agad ni Cesar. Hindi rin po kasi namin alam na malapit pala ang mga pamilya namin. Mabilis niyang palusot na ikinangisi ni Cesar. Wala man lang bang tulong na makuha sa'yo? Muli niyang bulong. Ikaw ang nagsimula, di ba? Wala akong kasalanan. Hindi ko rin alam na malapit pala ang mga magulang natin. Gusto ko nang umuwi. Sana hindi ko na to ginawa. Sana hinayaan ko na lang magtampo si Mami. Sising-sisi ito bago bitiwan ng kamay niya. Gumawa ka ng paraan. Ikaw ang umayos nito dahil kasalanan mo naman. Napakamot sa batok si Rika. Paanong kasalanan niya? Unang-una sa hospital lang naman niya pinakiusapan si Cesar. Habang ito, dinala siya sa bahay kasi girlfriend for a day daw. Sa sitwasyon nila, malabong maging GF for a day lang siya. Dahil mga magulang niya mismo ang bubulabog sa kanya kapag hindi niya binanggit pa o kinita si Cesar. Halata din sa ekspresyon ng ama niya na gusto nito si Cesar. Hindi kasi ito nagalit gaya ng kanyang inaasahan. So paano mong nakilala si Cesar? Sa hapagkainan, biglang tanong ng ina nito. Naramdaman niya ang pagsiko ni Cesar na akala mo hindi sasagot. Accidentally meet up lang naman po tita. And then, nahumaling po siya sa akin. Hiningi ba naman ang number ko? Type daw ako eh. Partida tita, kagagaling lang niya sa duty noon at halata pang puyat. Ngunit kahit puyat, napansin pa rin niyang kagandahan ko. Malakas na natawa si Rika sa kanyang imahinasyong nabuo. Napasobra yata dahil malamig ang titig ni Cesar sa kanya. Tadhana nga talaga. Oo naman at napakaganda mo. Manang-mana ka sa mami mo na sobrang ganda talaga. Mari naman, salamat pero alam mo, hindi lugi ang anak ko dahil napakagwapo ba naman ni Cesar. Sarili niyang ina, parang pinaparamdam na lugi pag siya lang, hindi siya papayag. Mataas ang pride ni Rika. Mami, hindi rin naman lugi si Cesar sa akin. Oo, tama ka. Gusto ko ang anak mo. Baling ng ina ni Cesar sa kanyang ina. Uminom ka. Ayos lang, huwag kang mahiya. Nandito naman kami ng magulang mo at saka nandyan naman si Cesar para ihatid ka. Pasulyap-sulyap kasi siya sa alak na tinatagay ng kanilang mga magulang. Naiinggit siya pero hindi siya makahingi dahil baka sawayin siya ni Cesar na napakaarte. Sige po tita, salamat po. Bakit parang sa tingin ko nalalasing ka na? Hindi mo ba naiisip na kapag nalasing ka, mawala ka sa katinuan at masabi mo ang totoo sa kanila? Ito ang pasimpleng bulong ni Cesar kay Rika. Nang lapitan niya ito habang abala ang ina niya't ina nito na kumuha ng alak. Natapos na sila sa pagkain pero hindi natapos ang mga ito na mag-inom. Namumula na si Rika. Kanina pa niya napapansin at nagiging madaldal na rin ito. Oh, bakit hindi mo na lang sabayan ng dad mo tito mo doon? Itinuro pa ng ina niya ang gawi kung nasaan naroon ang kanyang ama. Hindi nga kasi niya maiwan si Rika. Mamaya magsalita pa ito ng kasinungalingan, mas lalong lumala ang problema. Ayos lang po, hindi po ako iinom. May duty po kasi ako bukas ng umaga. Pagsisinungaling niya, bago na upo sa tabi ni Rika. Tama ng inom mo. Bulong niya, pero makulit talaga ito dahil binawi nito ang baso na kanyang inagaw. Nandyan ka naman sabi ni tita, aalagaan mo naman ako. Tumawa pa ito ng parang luka-luka. Lasing na siya. Nahihiya ang ina nito pero pinigilan ng kanyang mami. Hayaan mo na siya, ngayon lang naman yan, nandyan naman ang nobyo niya. Oo nga naman, hindi lang kasi ako sanay na nalalasing siya. Huling inom kasi niya dahil niloko siya ng kanyang nobyo. Ngayon na si Cesar ang nobyo niya, talaga namang kampante na kami. Mami, huwag kang mag-alala, di na ako masasaktan ulit. Tumayo si Rika at dinampot ang bote para inumin. May boyfriend na po ako. Malakas na sigaw nito bago pa siya hinarap. Boyfriend kita, di ba? Tumango lamang siya habang ito ay naalalayan. Hindi nalulumuti ng Tinakpan ni Cesar ang bibig ni Rika at nagpaalam na pagpapahingahin niya na muna ito sa silid dahil baka kung ano pang sunod na masabi. Ikaw na babae ka. Pinasasakit mo talaga ang ulo ko no? Ngayon paano na? Malaking kasinungalingan tong pinasok natin. Bakit ba kasi hindi ko alam na kakilala pala ng magulang ko ang magulang mo? Napahilot pa siya sa sentido bago napatitig sa walang pakialam na dalaga. Bagsak na ito sa malambot niyang kama.
Humihilik pa ito habang yakap ang kanyang unan. Mariin siyang napapikit at inayos ang higa nito. Pasaway kang babae ka. Sana hindi na ako pumayag sa pabor na hinihingi mo para hindi ako napasok sa ganitong sitwasyon. Gusto kong magsisi pero huli na. Nandito na ako. May magagawa pa ba ako? Bakit ang daldal mo ha? Bakit? Bakit ganyan mo akong tingnan? Type mo ba ako ha? Gusto mong kiss? Bakit, bebe ba kita? Napahagulgol pa ito bigla na ikinakunot ng kanyang noo. Bakit ba ang lala ng love life ko? Bakit pakiramdam ko? Ako ang problema. Hinayaan niya lang itong magdrama. Naiinis lang siya lalo. Buti nga hindi rinig sa labas kasi soundproof ang silid niya. Pinisil pa nito ang magkabila niyang pisngi. Pangit ba ako? Hindi ba ako panghabang buhay na partner? For fun lang ba ako? Mabantot ba ako? Gustong matawa ni Cesar. Ngunit pigil na pigil siya at piniling manahimik na lamang. Si Rika naman nakatitig sa kanyang labi. Parang ang lambot niyan. Gusto mo i-kiss kita? Para kasing wala ka pang nahalikan na babae. Tila na insulto siya sa sinabi nito. Hindi ikaw ang unang babae na nakilala ko. High school at kolehiyo days ko, may mga naging GF naman ako. Bakit tingin mo ba ding ako? I'm not. Hindi ko lang sila naging priority. Kaya tigilan mo ang pag-iisip mo ng kung ano-ano sa akin. Pagbabanta niya, bago inalis ang kamay ni Rika sa kanyang pisngi. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang siya nitong hagkan. Todo pikit pa ito, hindi naman marunong humalik. Inhiga niya ang dalaga at itinuloy ang sinimula nito. Ipinakita niya kung paano ang tama. Ngunit dahil nasa impluwensya ito ng alak, kaya bigay na bigay naman ito at walang takot sa mangyayari. Dahil siya naman ang matino, siya ang pumutol sa nasimulan nila. Sunod-sunod siyang napalunok nang mapagtanto na muntik na talaga siyang mawala sa sarili. Ito ba talagang nagagawa ng alak? Ito ang pumasok sa isipan ni Cesar bago pinatulog na ang dalaga. Lasing ka lang. Bukas wala ka nang maaalala. At pagsisisihan mo to kung sakaling maalala mo man. Iniwan niya na ito sa silid upang makapagpahinga. Lumabas siya at binalikan ng mga magulang nila na wala namang inisip na kung ano sa kanya. Masaya pa nga ang magulang ni Rika na siya daw ang naging nobyo ng anak nito. Hindi niya maamin na kasinungalingan lang yon dahil birthday ng kanyang ina. Paniguradong madudurog ang puso nito at matindi ang magiging tampo sa kanya. Baka nga bumalik pa ito abroad kapag nalaman nito na desperado siya na magsinungaling para sa kanyang ina. Nakatulog na ba siya? Lumapit ang ina ni Rika sa kanya. Opo tita, pasensya na po natagalan ako. Inayos ko pa po kasi siya. Palusot niya bago kumuha ng alak para may maipangbasa sa kanyang lalamunang nanunuyot. Walang problema sa amin ng tito mo. Nasa tamang edad na kay ni Rika, kaya wala kaming karapatan na pigilan o itanong pa ang mga bagay-bagay na naiisip namin. Gets na namin yon. Ngunit pwede ba akong humiling? Seryoso ito, kaya naman seryoso rin siyang napatango at hinintay ang sasabihin ng ginang. Si Rika mabait naman siya. Marunong makisama't kadalasan sa trabaho abala. Hindi siya palagala o palainom, kaya nga napakadaling malasing. Nalaman kong niloko siya ng boyfriend niya 1 taon na ang lumipas. At grabe talaga ang galit namin ng daddy niya. Wala kasi siyang sinabi sa amin na nagsasuffer pala siyang mag-isa. Ganoon ang anak namin. Hindi siya nagkukwento sa amin kapag may problema siya. Sana hindi mangyari sa inyo ang naging ending niya kay Dylan. Ipinagkakatiwala ko na siya sa iyo dahil alam ko na napakabait mong bata. Niyakap pa siya nito kaya mas lalo lang siyang nahihirapan na umamin sa mga ito. Hindi ko po siya sasaktan. Pangako niya bago nagpaalam na magpapahangin lang muna sa labas. Mariin siyang napapikit. Oras na malaman ng mga ito ay madudurog talaga ang puso nito sa kalokohan na nagawa nila ni Rika. Yun ang hindi naman kaya ni Cesar na mangyari. Kaya sa tingin niya, mas magandang ikip na lang muna nila ito alang-alang sa kanilang mga magulang. Masakit ang ulo ni Rika nang magising siya. Napahawak pa siya sa kanyang ulo bago sinuri ang silid. Hindi niya ito kwarto. Hindi ba siya nakauwi? Hindi man lang siya isinama pa uwi ng kanyang magulang?
Napabuntong hininga si Rika bago madahang umalis sa kama. Palabas pa lang siya nang biglang pumasok si Cesar. May dala itong pagkain. Sakto, gising ka na. Dalaan mong kumain. Ihahatid na kita. May duty pa ako. Madaling-madali yan. Sorry ha, istorbo pa ako. Sana kasi sinama na ako nila mami eh. Lasing na lasing ka. Nakatulog ka na. Bakit ka pagigisingin? Sana kasi nagtira ka ng pang-uwi mo, di ba? Dok, pasyente mo ba ako para sermonan mo? Inalmusal na muna niyang dala nito at ininom ang gamot na binigay nito. Grabe ang hangover niya. Kaya naman kahit sa kotse, nakapikit lang siya dahil para siyang masusuka. Ngunit pagtapat nila sa bahay, nakita agad niya si Dylan na may hawak na bulaklak. Napakunot ang noo niya. Pero si Cesar, walang reaksyon. Dylan, anong ginagawa mo dito? Para sa'yo. Inabot nito ang bulaklak pero nginisihan niya lang ito. Matagal ka nang burado sa buhay ko. Tapos na tayo. Itigil mo ang balak mong gawin. Bakit hindi ka nalang mag-focus sa magiging pamilya mo? Ipapaliwanag ko sa'yo. Pakinggan mo muna ako. Hinawakan pa nito ang kamay niya pero binawi rin agad niya. Umalis ka na at tigilan mo ang girlfriend ko bago ko pa i-dislocate ang buto mo sa kamay. Banta ni Cesar bago siya hinapit sa bewang palapit sa binata. Hindi ako naniniwalang ipagpapalit lang ako basta ni Rika sa ilang taon naming pagiging magkarelasyon. Boyfriend niya ako ng ilang taon at sobrang saya namin sa mga panahong yun. Huwag kang makisali sa problema namin dahil bago ka pa lang. Dinuro ni Dylan si Cesar kaya mas lalo siyang nainis na tila babalian niya talaga ito ng buto. Ayos ka lang ba o nasisiraan ka na talaga ng bait? Hindi makapaniwalang tanong ni Cesar. Nasa harap pa talaga sila ng bahay ni Rika. Wala na talagang natitirang hiya sa lalaking to. Oras na malaman ng ama ni Rika, malaki itong gulo. Kaya naman ayaw na sana niyang humantong pa sa sitwasyon na pare-pareha silang mapipirwisyo. Bakit hindi ako makikisali? Boyfriend niya ako. Sa tingin ko wala ka na sa tamang sarili. Umalis ka na, bago pa ako makapanakit. Hindi ko ibibigay sa'yo si Rika. Naiintindihan mo ba? Sa akin lang ang babaeng to. Nakita niya ang gulat sa mata ni Rika pero deadma lang siya. Naniniwala ba ito sa sinasabi niya? Pinoprotektahan lang naman niya ito. Sana malinaw iyon sa dalaga dahil ayaw niyang dagdagan pa ang kanyang problema. Hindi niya kaya na wala ako. Hindi mo kaya, Rika. Baling pa nito kay Rika bago galit na umalis. Pagak na natawa ang dalaga. Hindi daw kaya. Siraulo talaga ang isang yun. Bakit naman hindi ko kaya? Nakaraos na nga ako sa heartbreak na yun. At bakit ngayon pa siya magsisisi? At ikaw naman, baling nito sa kanya. Magaling kang umarte, pwede kang mag-artista. Muntik mo na akong makuha kanina sa mga salita mo. Sayang lang, kasi hindi ako utu-utu eh. Hindi ba? Akala ko kasi utu-utu ka, since nabola ka ng lalaking yun sa mga salita niya. Pambabasag niya sa kayabangan nito. Umagang-umaga, ginaganyan mo magandang babae na to? Sige na, salamat sa paghatid at pag-alaga sa akin kagabi. Salamat din kasi hindi ka naman pala mapagsamantala. Sure na ako na bading ka. Nagpantig ang tenga ni Cesar sa sinabi ni Rika. Agad niya itong hinablot palapit at hinalikan. Naistatwa ang dalaga habang siya ay napangiti. Sinong bading? Huwag mo kong hinahamon, Rika. Hindi ka nga marunong humalik, kundi ko pa pinangunahan. Ito ang naiwan niyang salita kay Rika bago umalis na. Habang nasa biyahe pa uwi sa bahay, natatawa talaga siya sa reaksyon nito. Parang kagabi lang, napakalakas ng loob nito pero ngayon, naistatwa na lang bigla. Nak, ayos ka lang ba? Bakit pulang-pula naman ang mukha mo? Takang tanong ng kanyang ina, pagpasok pa lang sa bahay. Hindi kasi siya makaget over sa ginawa ni Cesar. Parang gino-joke time lang naman kasi niya. Kumagat naman ito. Napabuntong hininga si Rika bago sumagot sa kanyang ina. Wala po to, baka dahil lang po sa alak na nainom ko kagabi. Naparami po kasi kaya grabe yung epekto, para akong masusuka. Palusot na lamang niya bago dumiretso na sa silid niya upang iayos ang sarili. Hindi niya kayang pumasok, kaya naman nag-abiso na lang siya na hindi makakapunta today sa site. Napatili si Rika bago gumulong-gulong hanggang sa bumagsak siya sa kama.
Napadaing siya dahil sa lakas ng pagkakabagsak at ang ina niya agad namang kumatok ng may pag-aalala. Napano ka ba? Nabalian po yata ako, Mami. Bakit? Anong nangyari? Han, ang duplicate key. Alalang-alala ang ina niya habang siya naman ay agad na binuksan ng pinto gamit ang kaliwa niyang kamay kasi nabalian siya sa kanan. Naitukod kasi niya ito. Mami, aksidente lang ho. Pupunta na lang ho ako sa hospital. Bakit naman kasi nabalian ka? Ikaw na bata ka, ano bang ginagawa mo? Maging ang ama niya, nag-aalala kaya naman napabuntong hininga na lang siya. Hindi naman niya pwedeng sabihin na nabalian siya dahil sa kilig. Sobrang nakakahiya yun at baka pagtawanan pa siya maging ng kanyang mga pinsan. Ipagmamaneho ka na namin, halika na. Ipunta na natin yan kay Cesar para masamahan ka niya sa kakilala niya na magsesemento niyan. Napakalikot mo pa rin kasing bata ka. Hindi ka mag-ingat. Inalalayan siya ng kanyang ama. Hindi naman siya baldado. Pilay lang naman ang kanang kamay niya. Tinawagan ng magulang niya si Cesar na papunta pa lang pala sa hospital. Ngunit ayon dito, may pinakiusapan na daw itong kapwa-doktor na mag-aasikaso sa kanya. Ilang sandali pa, nakita niya si Selena. Ito yung nakita niyang kausap ni Cesar nung araw na nakilala niya ang binata. Matamis ang ngiti nito at agad siyang tinanong. Hello, pwede ko pong malaman ang pangalan? Rica Sanchez. Natatandaan ko na. Papunta na si Doc Cesar pero ako na munang mag-aasikaso sa'yo. Tumango na lang siya. Pinalabas muna ang magulang niya at sila na lang ni Selena ang naiwan. Nasa ER sila pero may harang naman na kurtina ang kinahihigaan niya. Gusto mo ba si Doc? Nakita ko kasi na nilundag mo siya. Curious lang ako. Hindi. Kailangan ko lang gawin yon. Pasensya na, nakakahiya ang ginawa ko. Dito pa talaga sa hospital. Gusto ko kasi si Doc. Nawala ang ngiti niya, ngunit patuloy lang si Selena sa pag-aasikaso sa kanya. Napakabait niya, astig, at kuhang-kuha niya ang mga gusto ko sa isang lalaki. Matagal na kaming magkatrabaho pero hindi ko pa inaamin. Napadaing siya nang galawin nito ang pilay at naramdaman niya ang sakit. Sana, ayos lang sa'yo na magustuhan ko siya. Hindi siya nakasagot agad. Hindi niya rin alam kung bakit ang hirap sumagot. Hindi naman sila totoong magkasintahan ni Cesar. Biglang bumukas ang kurtina. Bakit ka napilay? Sinaktan ka niya? Sira na ba talaga ang ulo ng lalaking yun? Oo nga pala, hindi nito alam ang dahilan. Hindi, wala siyang connect sa nangyari sa akin. Salamat sa pag-aasikaso sa kanya, Selena. Ako na dito, pasensya na sa abala. Napansin ni Rica ang pagtamlay ng ekspresyon ni Selena. Mag-ingat ka nga, para kang bata na bigla na lang napipilayan. Akala ko napahamak ka dahil sa ex mo. Sermon pa ni Cesar na ikinangiti niya kasi nag-aalala pala ito sa kanya. Nakayuko lang si Rica habang inaasikaso siya ni Cesar. Hindi kasi niya matingnan si Selena na panay ang nakaw ng tingin sa gawin nila. Halata naman itong nagsiselos dahil umamin na nga ito sa kanya. Parang pakiramdam niya, kontrabida siya sa dalawa. Ngunit magaan ang puso niya dahil sa pag-aalala ni Cesar. Sa totoo lang, hindi man niya masabi, pero labis talaga siyang nasisiyahan na siya ang sentro ng atensyon ni Cesar. Sa susunod mag-ingat ka na. Para kang bata, pag walang umaalalay sa'yo. Lampa ka ba? Wala pang isang oras nang maihatid kita. Napilayan ka na agad. Bakit ka naman napilayan ha? Tanong pa nito pero nag-iwas siya ng tingin. Bakit ano bang dapat niyang sabihin? Na napilayan siya kasi gumulong-gulong siya sa kama niya dahil sa kilig? Hindi niya sasabihin yun. Nakakahiyang umamin na apektado siya sa halik ni Cesar. Hindi na lang siya kumibo kaya hindi naman na siya nito pinilit na magsabi. Sa labas, naghihintay ang kanyang magulang. Pero paglabas nila sa ER, wala na roon ang ama't ina. Nakalimutan kong sabihin na umuwi na pala sila. Sabi ko kasi, ako na maghahatid sa'yo pag naobserbahan na kita. Sabi nila may gagawin pa daw sila kaya mauna na daw silang umuwi. Paliwanag ni Cesar na ikinainis naman ni Rica. Dahil buong akala niya, hinihintay pa siya ng magulang. May trabaho ka pa. Bakit naman inasa nila sa'yo lahat? Nakakainis naman. Maktol pa niya pero tinawanan lang siya ni Cesar at inakay patungo sa doctor's room. Dito ka muna, magra-round lang ako.
Then sabay ka na lang sa akin mag-lunch bago kita ihatid mamaya. Bili nito na wala naman siyang choice kundi ang tumango na lamang. Nakakaabala pa ako. Si Mami talaga. Bulong pa niya na narinig naman ni Cesar. Nginingiti-ngiti mo dyan. Hindi ba ako abala? Malamang nagre-reklamo ka na sa akin. Wala ka lang choice dahil sa kasinungalingan natin. Manahimik ka na dyan at huwag mag-isip ng mga bagay na hindi naman talaga totoo. Babalik ako after kong mag-round. Biling pa nito kaya napabuntong hininga na lang siya bago humiga na muna sa kama ni Cesar. Mahigaan si Cesar dito. May maliit na CR at room. Mukhang dito na tumitira si Cesar sa sobrang abala sa trabaho. Napahikab siya nang dalawin ng antok. Ipinikit na muna niya ang kanyang mata upang pagbigyan ang dumalaw na antok sa kanya. Samantalang si Cesar naman kasama si Selena sa pag-round. Ayos na ba siya? Yes, she's fine. Salamat sa pag-aasikaso mo habang wala ako. Malikot talaga siya eh. Natawa pa si Cesar nang mapag-usapan nila ang dalagang si Rika. Bakit pala ang alam ng magulang niya magkarelasyon kayo? Totoo ba na GF mo na siya? Napatingin muna siya kay Selena. Iniisip kung dapat ba niyang ipaliwanag o wag na lamang. Pero alam naman niyang mauunawaan ito ni Selena. Mahabang kwento, pero to make it short, no, we're not in a relationship. Peki lang, sinakyan lang namin ang sitwasyon na kami rin naman ang gumawa. But to be honest, she's pretty simple. May sense of humor at yung vibes niya nakakatawa talaga siya. Halata naman na masaya ka pag kasama mo siya eh. She's pretty and nice, nakakainggit. Napaiwas pa ito ng tingin. Gusto ko rin kasi ang sense of humor niya. The way mo siyang magustuhan. Benta kasi sa'yo yun, di ba? Siguro, if may sense of humor ako gaya ng kanya, mas magiging komportable kang kausap ako. Well, komportable naman akong kausap ka. Pero hindi gaya niya na lumalabas din ang totoong ikaw. Hindi seryoso at hindi pinipigilan ng sarili. Hindi gaya sa akin na sobrang formal mong makipag-usap. Gusto ko yung ganyan ka lang. May matino akong kausap. Napatitig si Selena sa kanya. Tapos naman na silang mag-rounds at pabalik na siya sa room niya. Gusto mo bang lumabas mamayang gabi para mag-dinner? Libre ko na. Nalulungkot lang kasi ako na mag-isa lang akong magdi-dinner. Wala namang mali siya ito kay Cesar. Since day one, katrabaho niya na si Selena. Sure, libre ko na. Ayokong ikaw na nga ang nag-aya ko pang manlilibre. Ha? Dapat lang naman kasi ako ang nag-aya. Baliktad yata. Napansin niya na tila binibigyan ng mga nurses ng mali siya ang kanilang usapan. Pinutol niya na ito at nagpaalam na kay Selena na babalikan na si Rika. Ngunit pagpasok niya, tiningnan niya ito sa higaan na mahimbing na natutulog. Nasa table na ang lunch nila for today. Pinadalawa niya na dahil nga nandito si Rika. Libre ang lunch nila, provided ng hospital at mga sponsors. Ginising niya ng dalaga upang makakain. Rika, kain na. Masarap ang ulam. Mabilis itong bumangon at muntik pang bumangga ang may pilay nitong kamay. Sabing mag-ingat eh. Pinaupo niya na ito at hinanda ang pagkain. Sa tingin mo, susubuan kita? Hindi ka rin na, kumain ka na. Pilay na nga, kinakawawa mo pa. Lihim siyang natawa. Napansin niya na hirap itong kumain gamit ang kaliwang kamay. Kaya naman, inagaw niya ang kutsara at sinubuan niya na lamang. Pasalamat ka na lang talaga, may dahilan. Kaya nagagawa mo kong alilain. Bakit? Kanino ka magpapaalila? Kay Selena? Bet mo din siya, di ba? Halata naman na gusto mo siya. Hindi no, katrabaho ko lang siya. Issue ka masyado. Kumain ka na nga dyan. Sus, palibhasa madaming may gusto sa'yo kaya mapili ka. Inirapan niya ang dalaga. Damihan mo naman ang subo mo. Bitin na bitin sa lalamunan ko eh. Yan, kain ka ng madami. Para may lakas kang mga istorbo. Pinisil niya ang pisngi nito. Kusa na lang gumalaw ang kamay niya. Nagustuhan mo ba ang halik ko ha? Natigilan sa pagmuya si Rika at napatitig sa kanya. Paano kung oo ang sagot ko? Hindi rin niya inaasahan ang sagot nito kaya siya'y natigilan. Oo, apektado ko sa halik. Dok, may baon akong ulam. Sobra to. Pasensya na, hindi na ako nakakatok.
Biglang pasok si Selena. Parehas silang umayos. Ayos lang, salamat sa pagkain. Mamaya isipin ko na date yon kasi ikaw ang unang lalaki na inaya ko mag-dinner. Umiba ang ekspresyon ni Rika. Uwi na ako, pangit ng lasa ng pagkain dito. Bigla nitong sabi bago dinampot na ang bag at nagmamadaling lumabas. Hindi man lang ako sinundan. Inis na bulong ni Rika nang makalabas siya sa hospital at napalingon pa kung sumunod ba talaga. Natiis niya ako. Ayos lang, hindi naman talaga kami magkasintahan. Wala naman akong paki kahit makipag-date siya kay Selena. Bagay naman sila, parehas pang doktor. Masama ang loob niya na sumakay sa taxi. Hindi na siya naghintay pa na sundan ni Cesar dahil magiging abala na naman iyon para sa binata. Tsaka busy na ito kay Selena. Sana pala hindi niya na inamin na apektado siya sa halik kasi wala rin namang sense. Pagaksyang natawa bago iwinaksi na sa isipan. Nakatanggap siya ng mensahe kay Cesar na hindi dapat siya basta umalis na lamang. May pasyente daw ito na kailangan pang obserbahan kaya hindi siya nito masundan. Hindi na lang siya nag-reply kasi wala naman siyang pakailam. Oh, bakit hindi ka hinatid ni Cesar? Etong dad mo kasi nag-ayang maggala. Sorry anak at umalis kami. Nandoon naman kasi ang boyfriend mo. Kaya naisip namin na may mag-aasikaso sa'yo. Mami, BF ko man siya, ako pa rin naman ang mag-aasikaso sa sarili ko. Ayokong umasa lang sa kanya. Mainit ang ulo na sagot niya bago dumiretso sa silid. Date with me. Inis ang pagtawa niya. Date niya mukha niya. Nakakainis silang dalawa dahil sa harap ko pa talaga nag-usap. Gets ko naman na gusto niya si Cesar pero kailangan ba iparinig pa sa akin? At anong sabi niya? Na siya ang nag-aya? Desperada ba siya? Parang timang na kinakausap ni Rika ang sarili. I hate them being together. Selos ba to? No, hindi to selos. Hindi tatago sa akin ang pakulo nilang yun. Wala dapat akong pakialam. Hindi naman permanente ang pagsisinungaling namin, kaya ayos na yun na makipag-date siya. Ikinalma ni Rika ang sarili. Napatitig siya sa salamin. Maganda ka. Marami ring magkakandara pa sa'yo. Huwag kang magselos sa kanila kasi hindi bagay. Ito ang pilit niyang itinatatak sa isipan habang kinakausap ang sarili. Nak, ayos ka lang ba? May kaaway ka ba dyan? Tanong ng ina niya na kumatok sa pinto. Napapalatak si Rika bago inayos ang sarili. Binuksan niya ang pinto at nakangiting hinarap ang kanyang ina. Mami, ayos lang po ako. May pinapanood lang po akong drama kaya nadadala ko. Ayos lang ako. Salamat po sa pag-aalala. Napatango naman ito at naniwala sa palusot niya. Pag nagugutom ka magsabi ka lang. Magluluto ako para sa'yo. Siya naman, ikinalma na ang sarili. Muntik pa siyang mahuli dahil sa kanyang ingay. Nahiga siya sa kama upang itulog na lang ulit ang inis. Wala naman kasi siyang gagawin kaya ipapahinga na lang niya ang sarili. Ilang araw na naman siyang hindi makakapasok sa trabaho. Nakakahiya na lang dahil palagi siyang tambay. Hindi naman kasi talaga siya sanay na wala siyang ginagawa. Pero wala din siyang choice kasi kagagahan niya naman to. Pasensya na talaga kung dahil sa akin kaya siya umalis. Wala namang sumisisi sa'yo. Hayaan mo na. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Don't worry. Hindi naman yun dahil sa'yo. Baka gusto lang talaga niyang umuwi na. Ngunit sa loob-loob ni Cesar ay tila nagsiselos ang dalaga. Masaya siya na malaman na ito ay nagsiselos. Ibig sabihin lang, may nararamdaman na talaga ito sa kanya. Ayos lang if hindi natuloy ang dinner mamaya. Naiintindihan ko naman, puntahan mo na lang siya kung yun ang gusto mo. Nakapangako na ako sa'yo. Pwede ko naman siyang puntahan kapag nasamahan na kitang mag-dinner. Tumango na lang ito. Sabay na silang nag-out ni Selena at dinala siya nito sa masarap daw na kainan. Isang kotse na lang ang sinakyan nila at ihahatid niya na lang ito pa uwi. Hindi ka kakain? Hindi kasi niya ginagalaw ang steak niya dahil nasa isip pa rin niya ang dalagang si Rika. Sorry, may iniisip lang ako. Ihahatid na kita pagkatapos nito. Pahabol pa niya na ikinatango ni Selena. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito na parang kailangan kong manuyo. Gusto kita. Natigilan siya sa paghiwa sa steak at napatingin kay Selena. Hindi agad siya sumagot. Nakatitig lang siya sa dalaga.
Wala naman kasi talagang mali siya ito para kay Cesar. Dahil simpleng magtatrabaho lang silang dalawa. Matagal na kitang gusto. Nahihiya lang akong umamin. Hindi ako pwede, pasensya na. Selena, bakit? Bakit hindi pwede? Single ka naman. Dahil ba sa hindi mo pa naiisip makipagrelasyon o dahil may iba ka ng gusto? Dapat ba sumagot ako? Oo, para maintindihan ko at para alam ko kung dapat ko bang ituloy ang nararamdaman ko o hayaan na lang kita. Hindi ko pa masagot si Lena. Sige na, iwan mo na ako dito. Puntahan mo na siya. Magta-taxi na lang ako. Utos nito sa kanya. Pero hindi ako susuko hanggat alam kong may pag-asa na baka pwede naman pala. Hinawakan pa ni Selena ang kamay niya. Salamat sa pagsama sa akin mag-dinner. Sobrang na-appreciate ko. Pinipilit niya itong ihatid pero ayaw talaga. Dumiretso na lang siya kay Rika para ito ay makausap. Sinabi niyang nasa labas siya kaya nilabas siya nito, suot ang pajama nitong terno. Gabi na para istorbohin mo pa ako. Bungad pa nito na halata namang nagmamaldita. Bukas na lang sana. Mukhang hindi naman importante. Gusto kitang asarin eh. Nakaka-relax ding maglakad-lakad sa ganitong oras. Kaya samahan mo muna ako. Pal, hindi mo itatanong ang date ko? Paki ko, mukha ba akong interesado ha? Masaya naman. Maayos naman siyang kasama. Hindi maingay o reklamador na masungit. Matutulog na lang ako kaysa makinig sa nakakainis mong sinasabi. Nagulat siya nang makita itong umiiyak. Napano ka na naman? Buisit ka kasi talaga. Bakit ba kailangan mo pang sabihin sa akin yan? Nakakainis ka na talaga. Silos na nga ako. Bakit, ano bang laban ko kay Selena? Hindi mo naman ako girlfriend, tapos ang ganda-ganda pa niya. Di totoong girlfriend na kita para may laban ka na. Sambit niya habang ito ay yakap-yakap. Hindi makatingin ng diretso si Rika kay Cesar. Natigilan siya sa pag-iyak bago inayos ang sarili. Umuwi ka na, matutulog na ako. Alam ko naman na awa lang ang nararamdaman mo sa akin. Ang totoo, mabait ka lang talaga't ayaw akong masaktan. Bagsak ang balikat niyang tumalikod nang makakalas sa pagkakayakap. Good night. Sorry sa istorbo. Pasaway na naman ako. Naiinis ka na naman sa akin. Ayaw mo lang aminin. Dagdag pa niya habang lumalakad ng madahan. Napaawang ang labi niya nang hawakan siya nito sa braso at muling iharap. Sinabi ko bang awa lang to? Pinaalis na ba kita? Makulit na talaga. Napakasaway mong babae ka. Pero kahit na ganun, hindi pa rin kita magawang tiisin at hayaan na nalulungkot. Boyfriend mo na ako. Naiintindihan mo? Hindi ka sinungalingan o pagpapanggap. Dahil totoong boyfriend mo na ako at tiligawan kita araw-araw. Simula sa oras na to, ako nang mag-aalaga, poprotekta at magmamahal sa'yo na pasaway ka. Napasinok si Rika sa sobrang kilig at sayang nararamdaman niya ngayon. Ibig sabihin, siya pala talaga ang gusto nito at hindi si Selena. Ngunit bakit siyang napili nito? Bakit hindi ang katrabaho nito na mas maganda naman sa kanya? Tapos parehas pa nitong. Naputol siya sa pag-iisip nang kuhanin ni Cesar ang kanyang atensyon. Hinagkan siya nito, ngunit hindi pa nandalian lamang. Sinabayan niya ito hanggang sa muntik pa itong mas lumalim. Sinaway lang siya ni Cesar na hindi ito ang tamang lugar. Kaya naman halos magpalamon siya sa lupa dahil sa hiyang nararamdaman niya. Paano ba naman ay siya itong napasobra? Sorry, bulong niya habang nakayuko pero narinig lang niya ang pagtawa nito. Oo na, alam ko naman na hindi ako marunong humalik. Gets ko kung bakit mo ko tinatawanan. Mali ang iniisip mo. Hindi yun ang tinatawanan ko, kundi ang cute mong reaksyon. Hindi mo ba ako aayaing pumasok sa bahay ninyo? Ito pa talagang nag-aya sa kanya. Napangiti siya bago ito inaya. Sige tara, pasok ka na muna. Ngunit wala ka bang duty? Ayos naman na ako, wala nang inis at selos ko kasi boyfriend na talaga kita. Hindi ba natin sasabihin sa kanila na nag-umpisa lang sa kasinungalingan ng relasyon natin? No need kasi, totoo naman na diba? Ayoko na itanong nila sa akin kung bakit ko ginawa yon o anong kalokohan ng pumasok sa kokote ko. Sa tingin ko naman, wala nang magiging problema. Ikaw ang masusunod. Masaya silang pumasok. Halos lumundag sa gulat si Rika nang nabungaran nila ang ama niyang nakatanaw pala sa kanila
Kanina pa. Ibig sabihin, pati kiss nila ay nakita nito. Nagpapanik ang damdamin ni Rika. Ngunit si Cesar ay kalmado lamang. Dad, dinalaw lang po ako ni Cesar. Galing po kasi siya sa duty then. Masaya akong kahit na busy ka, Cesar. Nagagawa mong bigyan ng pansin ang anak ko. Mahirap ang trabaho mo, kaya alam kong mahihirapan ka ding i-handle siya. Pasensya ka na pag minsan pasaway siya at kinukulit ka. Napakamot sa batok si Rika, kasi akala ba naman niya kung ano na ang sasabihin nito. Bandang huli, inilaglag lang pala siya at pinagkamalan pang kinukulit si Cesar. Tito, ayos lang po. Gusto ko po na palagi niya akong kinukulit. Hindi ako mawawala ng oras sa girlfriend ko. Lihim na napangiti si Rika. O sige na, maiwan ko na muna kayo't magpapahinga na ako. Cesar, may tiwala ko sa iyo sa anak ko. Ikaw na ang bahala. Good night. Si Dad talaga? Napapalatak pa si Rika bago sinuliya pa ng nobyo na malawak ang ngiti. Sabi niya ako nang bahala sa iyo. Narinig mo naman, di ba? Nanlaki ang mata ni Rika. Hibang ka na rin no? Loko ka talaga. Ha? Bakit, ano bang iniisip mo? Ang iniisip ko lang naman, pagpapahingahin kita na bago ko umalis. Well, yun din naman ang nasa isip ko. Nautal pa siya at kabado ang peking tawa. Nagising si Rika na wala na sa tabi niya ang nobyo. Nasinaga na siya ng araw, kaya naman ito ang gumising sa kanya. Hindi niya na namalayan kung anong oras ba siya nakatulog. Basta ang alam niya, mahimbing siyang nakatulog dahil tinabihan siya ni Cesar. Susunod na ba ay apo na nga asahan namin? Biglang tanong ng ina niya na bigla na lang sumulpot habang kilig na kilig. Mami naman hindi pa nga po kinakasal po na agad. Wala pa po yun sa isip namin. Sus, hindi nyo iyan mapipigilan basta naramdaman nyo ang init. Malakas pa itong tumawa. Daddy mo nga tsaka ako usapan namin hindi mo na mag-aanak. Aba nung nagkasama lang kami sa isang silid. Ayon, akala mo may naganap na gera. Tinakpan ni Rika ang kanyang tenga. Mami naman, kinikilabutan naman ako sa sinasabi nyo Ayokong malaman kung paano nyo ako nabuo. Reklamo niya bago nalayuan ng ina niyang tawa ng tawa. Habang ang ama naman niya halos lumubog sa kinauupuan nitong couch. Dumiretso siya sa shower para maging fresh ang kanyang morning. Balak niya kasi nadalahan si Cesar ng lunch bilang ganti sa ginawa nitong pag-aasikaso sa kanya kagabi. Kaya kumpleto ang kanyang tulog. Masaya siyang tumungo sa hospital. Sa doctor room na siya dumiretso upang hintayin si Cesar na may operasyon daw ngayon at mukhang matatagalan pa. Pagpasok niya, nakita niya si Selena. May nilapag itong lunch sa table ni Cesar. Pinilit niyang maging normal dahil baka wala pa itong alam kaya pababayaan na lang niya. Nandito ka pala, wika niya bago inusog ang nilagay nito upang sa kanya naman ang ilapag niya. Salamat sa lunch mo Dagdag pa niya pero hindi nakangiti sa kanya si Selena. Alam mong gusto ko siya, naging malinaw ako sa'yo. Oo nga alam ko. Tugon niya ng mahinahon dahil wala naman talagang sense makipagtalo. Official na kaming magkarelasyon kagabi pa. Dahil ayaw kanyang mapahiya sa magulang mo. Yun kasi ang alam ko Don't get me wrong. Siya na rin kasi ang nagsabi. Ayoko naman na awayin ka pero gusto ko lang ding ipaalala kung ano talagang role mo. Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo na kami na talaga? Hindi na kasi ito pagpapanggap si Lena. Sige, sabihin na nating totoo nga. Ngunit gusto ko pa rin siya. Hindi ako susuko dahil una pa lang gusto ko na siya. Umiksena ka lang naman talaga. Yun ang totoo. Pagak na natawa si Rika. Boyfriend ko ang gusto mong landiin kaya mag-ingat-ingat ka. Dahil baka makalimot ako kung paano maging demure. Baka masuntok pa kita. Pasimpleng salita, ngunit ang pagtitimpi niya ay mauubos na talaga. Hahayaan kitang makausap mo siya. Makibiruan o maging kaibigan. Pero si Lena, akin lang ang boyfriend ko. Naiintindihan mo naman siguro. Ayokong intindihin. Gusto ko pa rin siya dahil mas bagay kami. Pagmamalditan nito, bago sinagot ang tumatawag sa nagre-ring nitong cellphone. Yes, hello? Napairap si Rika bago itinuloy ang pag-ayos sa lunch na dala niya. Papunta na ako. Narinig pa niyang wika ni Selena bago siya binigyan ng matinding irap at saka lumabas na. Hindi niya na lang ito pinatulan. Hinintay na lang niya si Cesar kahit gaano katagal. Ngunit 3 oras na
hindi pa rin tapos ang operasyon. Nakaidlip na siya sa sobrang tagal pero hindi pa rin siya uuwi. Nalipasan na siya ng gutom. Nalulungkot na bulong ni Rika habang iniisip ang nobyo. Ilang sandali pa, may nurse na pumasok. Bagay na bagay talaga si Doktora Selena kay Dr. Cesar, no? Nakakainggit sila. Sobrang ganda ng tandem nila tapos usap-usapan pa na dating daw ang dalawa. Ito ang chismis na narinig niya sa dalawang nurse na pumasok pero natigilan ng mga ito nang siya ay makita. Ma'am, may kailangan ka po ba? Si Doc po kasi may emergency operation siya kaya pasensya na po if may appointment ka sa kanya. Napailing siya bago sumagot. Wala akong appointment. May dinala lang akong lunch niya. Tapos na ba ang operasyon? Tanong niya pa na ikinatango naman ng dalawa. Masaya siyang lumabas upang sumalubong. Ngunit paglabas niya, nakita niya na magkasama si Selena at Cesar. Parehas galing sa operating room. Nakita niya kung gaano nagpasalamat ang pamilya ng naoperahan sa dalawa. Pati mga nurse, kinikilig sa dalawa. Salamat sa inyo, napakahusay. Bagay na bagay ka sa kanya, Doktora Selena. Napakagwapo naman kasi ni Doc at napakagaling pa. Ginawa lang po namin ang trabaho namin, ma'am. Salamat po sa tiwala at naway tuloy-tuloy na po ang recovery ni Sir. Si Selena ang sumagot bago napasulyap sa gawin niya. Hinawakan nito ang braso ni Cesar. May dala akong lunch para sa'yo. Narinig pa niyang sabi nito, wife material pala si Doktora. Sige na, kumain na po kayo. Salamat ulit. Parang may kumikirot sa puso ni Rika. Nakita siya ni Cesar at agad itong lumakad patungo sa kanya. Umiling siya upang hindi ito tumuloy sa kanya dahil ayaw niyang mawala ang papuri sa kanyang nobyo. Bahagya siyang umiti bago bumalik sa room. Iginayak niya na ang pagkain at binaliwala niya ang dala ni Selena. Nandito ka pala. Rika, matagal ka bang naghintay? Ayos lang, hindi ko rin naman natanong na may operasyon ka pala. Hindi naman ako nainip. Pilit niyang inaaktong normal ang sarili. Nalipasan ka na ng gutom, kumain ka na. Alok pa niya kahit nagutom na rin naman na siya dahil balak niya talagang sabay silang kakain. Dok, may dala pala akong lunch para sa'yo. Wika ni Selena nang ito ay pumasok. Dinampot nito ang nasa table at inayos din ng pigilan ito ni Cesar. Please don't do this. Stop doing this. Si Rika ay GF ko at hindi kami nagpapanggap. Sana iwasan mo mag-spread ng issue tungkol sa atin. Kasi ayoko makaapekto ito sa trabaho at sa pagiging magkatrabaho natin. Ayoko din na may maging dahilan ng girlfriend ko para magselo siya. Let's be professional at gawin mo na lang ang trabaho natin. And itong lunch, hindi ko makakain, pasensya na. May dala kasi ang girlfriend ko. Lumikot ang mata ni Selena. Gusto ko lang namang mag-effort para sa'yo. Akala ko hindi mo pa alam ang totoong nararamdaman mo, kaya umaasa pa ako. Ngayon malinaw na ba sa'yo? Taas noo pa rin na umalis si Selena. Si Rika naman, napabuntong hininga. Pagod ka na, ito pa nangyari. Pasensya na talaga. Ayos lang naman ako, kaya ko pa rin namang unawain, lalo't wala naman silang alam na ako ang girlfriend mo. Nagulat siya nang hilahin siya palabas ni Cesar. Nakita nito ang asawa ng inoperahan nito at agad silang lumapit. Si Selena nga ay natigilan din dahil pabalik pa lang pala sana ito sa sarili nitong room. Hello po, bati ni Cesar sa ginang habang hawak pa rin ang kamay niya. Dok, akala ko'y kumakain ka na kasama si Doktora. Hindi po ma'am, ang kasama ko po ay ang girlfriend ko si Rika. Pakilala nito sa kanya kaya agad siyang bumati sa may edad na babae. Magandang araw po ma'am. Ikaw palang maswerteng girlfriend ni Doktor. Akala ko'y single pa siya. Pasensya na. Napakaganda mo naman. Bagay na bagay at mukhang mahal na mahal ka talaga ni Doc. Ako po ang maswerte sa kanya. Nakita ni Rika ang mga nurse na nagulat. Si Selena naman hindi makatingin sa kanila. Bumalik na sila ni Cesar sa room at magana itong kumain. Nangingiti siya dahil lagi talaga nitong sinisigurado na wala siyang dapat ikaselos. Hindi niya maisip na darating pala sa buhay niya ang ganitong lalaki na sobrang green flag. Matapos kumain ni Cesar, nagpaalam na din siya. Hanggang mamayang gabi pa kasi ang duty nito, kaya naman maiinip lang siya kung tatambay siya dito. Sa labas ng hospital, hinihintay niya ang grab taxi na kanyang kinuha. Hindi na siya nagpahatid kay Cesar dahil pagod na nga ito.
Dumating rin naman ng taxi at agad siyang sumakay. Sa bahay na siya dumiretso dahil hindi pa naman inaalis ang nakabalot sa pilay niya kaya wala pa siyang ibang pwedeng gawin. Nakakainip man ng maghapon ay nagawa niya itong malampasan. Maaga siyang natulog pero bandang 9:00, nakaramdam siya na may nakayakap sa kanya. Napakunot ang noo niya at agad na inaninag ang katabi. Napangiti siya nang masilayan si Cesar. Hindi pa ito nakapagtanggal ng sapatos sa sobrang pagod. Hindi niya na binuksan ang ilaw para hindi ito magising. Inalis niya ang sapatos nito at medyas. Pabalik na sana siya sa kama nang mapansin niya ang maliit na box sa side table. May lamang singsing at nakatatak doon ang kanyang pangalan. Napabaling siya kay Cesar. Nagising na pala at nakatitig sa kanya. Hindi mapigilan ni Rika ang emosyon kaya naman napaluha siya. Ready na petals ko, kunin mo na ngayon. Nasambit pa niya dahil sa emosyon niya ngayon. Malakas na natawa ang nobyong si Cesar sa sinabi ni Rika. Napasimangot siya bago suminghot-singhot dahil sa pag-iyak. Nakakatawa, inis na tanong pa niya. Ikaw talaga pasaway ka. Gagawin naman talaga natin yun pero hindi ngayon. Ayoko mabigo ko ang magulang mo, so kasal muna. Tahan na, ayoko makitang umiiyak ka. Pakakasalan mo naman ako, di ba? Ayaw ko kasi na nagsiselos ka, kaya pakakasalan na kita. Sa totoo lang, naiinis lang talaga ako kay Selena dahil matigas ang ulo niya. Wala na nga siyang pag-asa, pero pinahihirapan pa rin niyang kalooban niya at umaasa na gusto mo din siya. Mahal kita. Salamat sa mga ginagawa mo para lang maiparamdam sa akin na ako lang ang babaeng mahal mo at nais mong makasama. Sobrang na-appreciate ko yun, Cesar. Ngayon ko lang to naranasan at sa tingin ko nga, lumalaki na ang ulo ko. Spoiled na ako sa'yo. Yan ang gusto ko, ang ma-spoiled ka. Dahil palagi ko tong gagawin sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, araw-araw kitang liligawan, di ba? Maging asawa man kita, liligawan pa rin kita. Tugon nito na nakapagpakilig sa kanya. Matulog na tayo. Naputol ko ang tulog mo. Sambit pa nito bago siya hinila pahiga. Pinapasok naman ako ni tita. Nakaistorbo pa nga ako. Pero ayoko kasi talagang umuwi sa bahay. Ikaw ang gusto kong uwian. Ikaw rin ang nais kong masilayan sa umaga. At ikaw ang aking pahinga. Bakit pala ako ang nagustuhan mo? Hindi ba't sabi mo, wala ka naman balak na makipag? Pinutol siya ni Cesar at agad na sumagot. Sa totoo lang, hindi ko din alam kung bakit bigla na lang nag-iba ang nararamdaman ko at ang tingin ko sa'yo. Para bang bigla ko na lang naramdaman na kailangan kitang protektahan at nagsimula yun ang subukan ni Dayla na bumalik sa'yo. Nakaramdam ako ng selos that time. Sanay na akong sa akin ka lang nakatuon at ang pinoproblema mo, ang pinasukan nating sitwasyon. Pero para sa akin, pabor na pabor yun dahil mas nakilala kita. Napahikab na si Rika kaya naman tinapos na nila ang usapan at bumalik na sa pagtulog. Nagising siya bandang 8:00 at wala naman na si Cesar sa tabi niya. Bumangon na siya at dumiretso sa baba para alamin ang almusal. Napakusot-kusot pa siya sa mata dahil si Cesar ang nakita niyang naghahanda ng almusal. Akala ko umalis ka na. Sambit pa niya bago yumakap sa nobyo. Pwede na bang tanggalin ang semento sa braso ko? Sa tingin ko magaling naman niya. Mamaya tatanggalin ko niyan. Pero huwag mo nga alisin ang benda at ang pangsalo para marest mo pa at hindi mapuwersa. Gusto ko na rin kasing isuot ang singsing eh. Si Mom and Dad pala, gusto kong ibalita sa kanila na naputol siya sa sinasabi nang biglang sumigaw ang kanyang mami. Congrats my baby! Niyakap siya nito at tuwang-tuwa pa. Madami akong ihahanda today dahil magse-celebrate para sa engagement ninyo. Napasulyap siya kay Cesar. Sorry, nasabi ko sa kanila bago ako mamili ng singsing. So siya pala talagang hindi nakakaalam? Akala ko pa naman ako ang unang nakaalam. Nakakainis. At saka may duty po si Cesar, hindi siya pwedeng uminom. May duty ka diba? Panigurado niya pa sa nobyo na umiling naman. Ha? Wala kang duty? Bakit? Noong nakaraan ko pa kasi na plano to, so naka-advance ako ng leave. Hinagkan siya nito sa pisngi. Nakakapagod ang trabaho nito pero proud siya dahil madami itong naililigtas. Ayos lang sa magsaya ito o kahit mag-inom pa ito. Gusto kong magsaya ka lang today. I love you my soon to be husband.
Napaka-sweet naman. Napapalakpak ang kanyang ina. Papunta na ang magulang niya para makatulong ko sa pagluluto dahil ayaw naming mag-order. Maagang magsisimula ng inom ang mga boys, kabilang ka na Cesar. Ayos lang. Baling niya upang bigyan ito ng permiso. Ngumiti naman ito. Maupo ka na't mag-almusal na. Luto ko yan para sa'yo. Utos nito nang mailapag ang ulam sa table. Magana naman siyang kumain. Inubos niya talaga ang niluto ni Cesar na masarap naman talaga. Ilang sandali pa, dumating na ang magulang nito at masayang binati din sila sa engagement. Habang nagkukwentuhan ng mga boys, tumulong siya sa ina niya at sa magiging biyanang babae. Napaka-sweet nila kaya sa palagay ko may maaasahan na tayong apo. Bumubulong pa ang ina niya ang lapit lang naman niya at rinig naman niya. Talaga, si Cesar ba dito natutulog kay Rika? Napaside eye siya sa kanyang ina. Mami talaga. Tita, opo, dito po natutulog si Cesar. Pagod na po kasing magmaneho pa uwi. Siya ang sumagot dahil baka OA na naman ang sagot ng kanyang ina. Sus, dahilan lang yan pero ang totoo, ayaw nilang aminin. Malayo din naman dito ang hospital pero dito na uwi si Cesar. So it means may tinatrabaho din dito sa'yo. Mami, ang salita mo. Namumula sa kakatawa ang ina ni Cesar. Bayaan na natin, may edad na sila't ikakasal naman na. So if gusto nila o ayaw pa nila, irespeto na lang natin. Gusto ko na talaga ang apo, matanda naman na tayo. Sana unahin naman na nila, di ba? Sayang naman ang lahi pag pinatagal pa. Ayaw talagang paawat ng kanyang ina. Mami, ayaw nga po ni Cesar na gawin pa namin dahil kasal daw muna. Sa totoo lang, ino-offer ko na nga po ang sarili ko pero tinanggihan pa ako. Oh, napaka-gentleman talaga ng anak mo. Grabe, bilib na ako sa magiging manugang ko. Ganito gawin mo. Hinawakan siya ng ina ni Cesar sa kamay. Pagmamaya na lasing siya, igora mo. Hindi niya mahihindian ng petals na yan. Sobrang seryoso pa nito habang ang ina niya sang-ayon din naman. Sa madaling salita ba, siya ang gagapang sa magiging asawa niya? Halos masamid si Rika sa patuloy na pag-uusap ng dalawa tungkol sa mga dapat niyang gawin daw para mabigyan ng apo ang mga ito. Natatawa na naiinis siya sa mami niya kasi game na game naman ito, maging ang ina ni Cesar para silang bumabalik sa pagiging dalaga at talagang kinukonsinti pa sila ni Cesar na gawin na iyon kahit hindi pa naman kasal. Sa edad daw kasi nila, hindi naman na masama. Lalo't may approval naman na daw. Nauunawaan naman niya kasi sabik na sabik ang mga ito sa apo. Ayoko na pong pag-usapan yan. Nagugutom na po ako. Sana matapos na ang niluluto ninyo. Inilihis niya ang usapan dahil baka marinig pa sila. Sana malasing na si Cesar. Mami naman Hayaan mo na. Excited lang naman kami. Sana i-apply mo ang mga sinabi namin para naman may apo na kami. Sabat din ang ina ni Cesar, kaya naman napabuntong hininga na lang siya. 2 oras sila sa kusina dahil may karamihan ng niluto. May katuwang naman sila dahil may 2 helper dito sila sa bahay. Ngunit gusto talaga ng ina niya na maging hands-on at hindi rin ito pala utos. Sinilip niya muna si Cesar dahil baka bored na ito. Ngunit pagtingin niya, nakikipagsabayan na rin pala ito. Namumula na ang muka, mukhang tumama na ang alak. Napailing-iling siya bago inayos ang sarili. Pinayagan na rin naman kasi niya tapos wala pang duty kasi advance itong nakapag-leave. Gusto tuloy niyang bawiin ang sinabi niyang paminsan-minsan lang naman kasi gumagana ang plano ng kanyang ina at ang magiging biyanan. Nadadala rin naman siya ng emosyon niya pero kasi siya mismo ang gagapang, parang hindi niya maisip na mangyayari yun. Pinutol niya ang iniisip at tumabi sa nobyo. Lasing ka na yata ha? Pasimpleng wika niya pero inakbayan siya nito at ibinida. This is my soon-to-be wife. Dad, she's so beautiful. Hindi ko nga alam kung bakit ako sinagot na to Sobrang ganda niya. Tinitigan pa siya ni Cesar. Sure ka na ba napakakasalan mo ko? Sobrang ganda mo. Baka nabigla ka lang. Malakas ang halakhak ng ama niya at ng ama ni Cesar. Lokong bata tong anak mo. Magaling tong magpakilig. Pati ako'y nakukuha niya. Ganyan siya. Palibhasa hindi marunong uminom. Ayan, lumalabas ang kulit kapag lasing. Ngayon ko lang din siya nakitang ganyan.
I'm not so drunk, Dad. Depensa pa ni Cesar na ikinangiti na lang din niya. Hawak nito ang kamay niya. Gusto na ba ninyo ng apo? Tanong pa nito sa dalawa na mas lalong napahalakhak. Si Rika naman, tinakpan ng bibig ni Cesar dahil baka ano pang lumabas sa bibig nito, pero makulit si Cesar. Ngumiti ito sa kanya at madahan na inalis ang kamay niya na nakatakip sa bibig nito. Hinagkan pa siya nito sa noo bago muling hinarap ang dalawa. Ayoko pong sumira o mabigo ka, Dad. Pero pwede po ba? Pwede po bang mauna na ang apo? Imbis na mainis, natatawa talaga si Rika dahil ang seryoso pa ni Cesar na nagpapaalam. Ang ama niya sumaludo kay Cesar. Gawin mo ang dapat mong gawin dahil alam kong safe at masaya sa iyo ang anak ko. Una pa lang na ipinagkatiwala ko siya sa iyo, alam kong magiging maayos siya sa piling mo. Hindi mo kailangan magpaalam sa akin o sa daddy mo dahil approve namin yan. Mga pasaway, bulong niya bago nagpaalam na sa dalawa na pagpapahingahin niya na muna si Cesar. Mahina kasi ito kumpara sa magbalae na master na sa pag-inom. Isasama ko na po siya para makapagpahinga na po. Inakay niya na ang nobyo na hindi naman tumutol. Sinunod naman ito agad ang gusto niya kaya hindi siya nahirapan. Sige na, at nang magawa na ang pinutol niya ang kanyang ama. Daddy naman eh. Biglang lumuhod si Cesar na ikinakunot ng kanyang noo. Dad, pasensya na po sa pagtaas niya ng boses. Hindi po niya sinasadya. Ako na po ang humihingi ng tawad. Ano bang ginagawa mo? Inis na pinalo niya si Cesar sa balikat. Alam mo, kung naging babae lang ako'y pinakasalan na kita. Malakas na tumawa pa ang kanyang ama. Sa loob ng silid niya, pinaupo niya na muna sa kama si Cesar upang alisin ang medyas. Pasaway ka rin pala kapag lasing, pero ang cute mo. Natatawang wika niya habang inaayos ito para makapagpahinga na. Mahina ka sa inuman, talo pa nga yata kita. Next time, huwag kang maglasing sa ibang lugar. Baka mapano ka kasi kumukulit ka. Bilin pa niya na ikinatango naman agad nito. Susunod ako palagi sa'yo. Talaga? Baka sa una lang yan. Patutunayan ko sa'yo na lahat gagawin ko't susundin ko. Sige nga, gawa na nga tayo ng baby. Napasinghap siya nang bigla siya nitong ihiga. I love you. Sabihin mong tumigil ako. Then I'll stop. Bulong pa nito pero wala siyang sinabi. Ipinulupot ni Rika ang braso niya sa batok ni Cesar. Nakatitig ito ng ilang segundo sa kanya na sinusuri ang mukha niya at ekspresyon niya bago ito kumilos. Walang sabing siniil siya nito ng halik at buong puso naman niyang tinanggap. Sa madaling salita, naganap ang dapat maganap. Kaya naman paggising niya kinaumagahan, para siyang binugbog sa sakit ng katawan niya. Hindi siya makagalaw agad dahil dama niya ang kirot sa parting yun. Namukadkad nga talaga ang rosas. Hindi na nga ito malalanta. Hindi man naganap sa isipan niya yung akala niyang enjoyment kapag unang beses. Masaya pa rin naman ang puso niya dahil alam niyang ibinigay niya ang pagmamahal niya sa kanyang mapapangasawa. Sa tamang lalaki na hindi naman niya hiniling pero ibinigay pa rin sa kanya. Tanghali na, hindi ka pa bababangon? Nakatalukbong ng kumot si Rika dahil sa hiyang nararamdaman niya. Ngayon lang nag-sink in ang lahat sa kanya. Kaya ngayon lang ulit siya tinablan ng hiya. Bakit mo tinatago? Nakita ko naman na yan. Nakangising tanong ni Cesar sa kanya. Kaya naman namula siya bago madahan na inalis ang talukbong. Si Mami ba nakahalata na? Parang kagabi pa nga eh. Napakamot sa batok ang nobyo. Huwag mo silang isipin. They're just teasing you. Natutuwa lang sila. Sakyan mo na lang para hindi ka magmukhang guilty. Tinulungan siya nitong umupo. Hindi mo kayang kumilos? Dito ka na lang muna. Ako na bahalang magpalusot sa kanila. Hinagkan siya nito sa labi bago lumabas na muna. Para siyang magiging baldado for one day dahil sa size ni Cesar. Samantalang si Cesar naman, bumaba na upang kuhanan na lamang ng breakfast ng nobya. Nakaredy na kasi ang almusal. Dapat ay sabay-sabay sila. Pero hindi magagawang sumabay ni Rika dahil ito ay nahihirapan. Oh, hindi pa rin magising. Mukhang napagod nga talaga. Biro ng kanyang ina, bago natawa pati ang mami ni Rika. Alright, sige, dalahan mo na lang. Opo, salamat po sa pag-aalala. Nakangiti pa rin siya at hindi naiinis sa pangaasar nila.
Bumilang ka ng 1 buwan, may apo na tayong aasahan. Wika naman ng ina ni Rika. Wala pang kasal, may magiging apo na. Dalhin ko na po ito sa kanya. Paalam niya nang kuhanin ang almusal nila ni Rika. Pwede po bang makiusap? Naalala niya ang nais pala sana niyang ipakiusap. Ayos lang po ba na ako na lang asarin niyo? Or ako na lang makausap ninyo about sa nangyari at sa magiging apo? Nahihiya po kasi siya sa inyo, kaya ayaw niya na munang lumabas. Nagtawanan ang mga ito at tumango. Bumalik na siya sa silid. Breakfast na para makabawi ng lakas. Para ako nagtrabaho sa construction magdamag, tapos nangingirot patong. Natigilan ito at itinuro ang parting nangingirot. Ganito ba talaga? Parang nagsisi na ako na ginawa natin agad. Sana pala sahanin mo na lang talaga para prepared ako. Pahinga ka lang. Wala pa naman akong pasok. Dito muna ako. Aalagaan kita. Napatango naman ito bago maganang kumain. 3 oras silang nagtambay lang sa kwarto at ayon kay Rika, kahit papaano nakabawi na ito. Nais nitong lumabas na dahil baka mas mag-isip pa ang kanilang magulang. Lingid sa kaalaman nito ay alam naman na talaga ng lahat at wala na silang maitatago. Hindi pa umuuwi ang kanyang mga magulang. Nasisiyahan pang makipagkwentuhan sa mga magulang ni Rika. Natigilan na mga ito sa pagkukwentuhan nang makita silang lumabas. Napangiti siya nang wala man lang tumukso kay Rika. At normal na reaksyon lang ang ginawa ng mga ito. Sabi ni Cesar, masama ang pakiramdam mo. Ayos ka na ba? Tanong ng ina nitong pakunwaring walang alam. Opo, ayos naman na. Magiging abala na sa preparasyon ng kasal. Hindi na ako makapaghintay. Excited na singit ng kanyang ina. Me too. At nagkasundo na naman ang dalawa kaya nagtuloy-tuloy na naman ang kwentuhan. Sila naman ni Rika, dumiretso sa kusina dahil nagugutom daw ulit ito. Ipagluluto niya upang mas mabawi ang lakas. Kasalanan din naman niya kasi kaya ito ay napagod. Pwede na bang alisin ang benda ko? Mamaya alisin ko na. So dapat mag-ingat ka na. Ayoko na sasaktan ka. Hindi ako palaging nakabantay. Kaya nais kong mag-ingat ka. Hindi na muna ako babalik sa trabaho kasi magiging abala sa preparasyon. So marami akong oras na hatiran ka ng lunch. Gusto ko yon. Ayoko kitang pigilan sa trabaho mo pero gusto ko lagi kitang nakikita. Pangako, palagi akong may lalaan na oras sa'yo kahit anong busy ko sa trabaho. Mabilis lang ang paglipas ng mga araw. Ngayon nga, balik trabaho na naman si Cesar. Ayaw pa sana niya pero no choice dahil limited lang ang araw na naibigay sa kanya. Si Rika, abala sa pagpili ng design para sa gown at mamaya nga pupuntahan nila ang professional designer na gagawa sa gown niya. Lumipas pa ang mga ilang linggo at saktong 1 buwan bago nila natapos ang preparasyon. Ayaw kasi ni Cesar na simpleng kasal lang. Nais niyang maging special dahil ang babaeng pakakasalan niya sobrang special at mahal na mahal niya. Gusto niyang ibigay ang buong effort niya kaya talagang binusisi niya ang preparasyon. Ilang araw na lang kasal na natin. Sambit ni Rika habang niluluto nila ang kanilang dinner. Galing siyang trabaho at usapan na nila na sa place niya mag-i-stay si Rika. Dinatnan niya na nga itong nagluluto. Napabuntong hininga siya bago isinubsob ang mukha sa leeg nito. Hindi na rin ako makapaghintay. Gusto ko na ring maging legal na pagsasama natin at matawag na kitang asawa ko. Hindi lang naman ikaw, dahil ako din, day 1 pa lang sabik ng maikasal sa'yo. Hinaplos nito ang buhok niya. Pagod ka sa work, kumain ka na, iyahain ko lang to. Nakahain na si Rika at handa na silang kumain nang maisip niyang masarap na may patis sa sinigang. Hindi niya na inutos dahil siya na ang kumuha. Pero paglapag niya sa patis, bigla na lang siyang tumakbo sa lababo. Hindi nagustuhan ni Rika ang amoy ng patis. Kaya naman parang hinalukay ang kanyang sikmura at naduwal na wala namang nilalabas. Nakaramdam din siya ng hilo. Naalalayan lang siya ni Cesar kaya hindi siya natumba. Inalalayan siya nito para umupo muna at ikalma ang sarili. May nararamdaman ka ba? Sabihin mo anong masakit sa'yo. Hindi, wala naman. Naduwal lang ako kasi ang baho ng patis. Lately, madalas din akong antukin. Wala naman siguro kung sakit, di ba? Bibili lang ako ng PT. Dito ka lang. Bili nito, kaya naman napatango siya. Sa totoo lang,
Hindi pa nag-sink in sa kanyang sinabi ni Cesar. Nabibili ito ng piti. Napakunot lang ang noo niya nang makaalis ito. Ibig sabihin, hinala ni Cesar na buntis siya. Sa bagay ito ang may alam, so dapat makinig na lang siya. Ngunit kung buntis nga siya, magandang balita ito sa kanilang mga magulang. Napahawak sa tiyan si Rika upang ito ay himasin. Sana po buntis na ako. Natutuwa na kinakabahan niyang bulong. Handa na rin naman siyang maging ina. Handang-handa na siya at planado na ito. Pero hindi pa rin maalis ang kaba niya. Bumalik naman agad ang kanyang nobyo. Hintayin kita dito. No pressure. Don't worry. Gusto ko lang i-make sure. Pero hindi mo kailangang malungkot if negative ang resulta. Pero sana positive na. Sambit niya bago yumakap kay Cesar. Pumasok na siya sa banyo. Hinintay niya ang 2 PT at habang hinihintay kung positibo, nanalangin muna siya. Hawak niya ang 2 PT na nagamit nang lumabas siya. Hindi siya nagsalita. Lumuluha lang siya. Ganito pala ang emosyon na nararamdaman. Sasabog talaga. Halos wala siyang masabi dahil iyak lang ang nagawa niya. Positive. Nautal pa si Cesar. Nanggigilid ang luha nito at maingat siyang niyakap. Salamat sa magandang regalo sa atin. Dapat natin tong iparating agad sa kanila dahil ito rin ang inaasahan nila. Sige, gawin natin yun. Tawagan mo sila. Utos niya bago inayos ang sarili. Pero hindi matigil ang luhang umaagos. Why are you crying? Takang-taka ang mga ito na tinawagan nila sa GC. 2 na kasi ang lumuluha. Luha ng kasiyahan dahil sa napakagandang balita na kanilang nalaman. She's pregnant and I'm gonna be a father. Sa tingin ni Rika, OA na sila kasi walang tigil ang luha nila. Pero mas OA pa pala ang kanilang mga magulang. Malakas kasing umiyak ang ina niya at ina ni Cesar. Bago nagpanik na hindi na nakausap ng maayos. Napatingin sila sa isa't isa at natatawa na naiiling. Papunta na yun. Wika ni Cesar bago pinahid ang kanyang luha. Masama ang umiyak. Tahan na. Pumunta nga ang magulang nila at bonggang selebrasyon na naman ang ginanap. Ngunit this time, hindi na ginumang nobyo at palagi na lang ding nakabuntot sa kanya. Dahil baka daw may kailangan siya, kaya gusto nito na nakasunod lamang. Sa kasal nila, wala na silang hiniling pa na kahit anuman. Dahil alam nilang ibinigay na ang pinakamahalagang regalo para sa kanila. Napakasaya. Dahil maayos na naganap ang kanilang mga plinano at talagang umayon sa kanilang tadhana. Habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman ni Rika ang pagbabago sa katawan niya, sa mood niya. Napakaswerte nga niya kasi sobrang understanding husband ni Cesar. Yung tipong kahit na ang sungit niya sa mga babababaw na dahilan, walang sinasabi si Cesar sa kanya na makaka-offend sa kanya. Ni hindi ito kumikibo o hinahayaan lang siyang mag-inarte o magsungit. Useless ngang makipagtalo sa asawa niya kasi magsisimula pa lang siya. Suko na agad ito't magsasorry. Paano pa sila mag-aaway? Paano pa siya mag-iinarte? Busog na busog siya sa pagmamahal sa kanyang asawa. At alam ni Rika na hindi siya pababayaan ni Cesar at lalong hindi ito magbabago. Bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kalokohan na ginawa pero natatawa na lang siya. At walang pinagsisisihan, isa man sa mga yun, 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 isa man